Good morning guys, another day, another delivery tayo. Yung mga gantong situation yung magpapatibay sa'yo eh. Kagaya nitong dinanas ko. Good morning guys, good evening dyan sa Pinas. How are you? Fine, good? Temperature check, negative 18. Walang hamo ginaw. Sagad, hanggang Tokyo. How are you? Fine, good? Another day, another hustle tayo guys. It's your boy Dex, ang inyong delivery guy sa umaga at ang inyong bisor pagsapit ng gabi. Simpleng empleyado, tahimik pero determinado. Kahit dumaan sa mga sandaling dehado, naniniwala pa rin ako ang pangarap, laging kumakampi sa nagsusumikap. Hi there, no points. Can I have one small coffee? Small coffee? Yeah, 3 sugar, 1 cream. Sure. That's everything. Thank you. You're welcome. Hi there. You're welcome. Hey, Meta. Stop recording. Woohoo! Let's do it! Isa sa magandang pagkakitaan dito ay yung DoorDash. So, yung pagdi-deliver ng pagkain sa mga customer, you know. Oh, dalawang order ni customer. So, we make sure na mainit ang kanyang kakainin. Let's go! Oh, two. Paano ko ba ikukwento guys? I consider these things as a lesson sa nangyari. Meron kasi akong 2 orders at the same time na-receive ko siya. Unfortunately, na-deliver ko siya sa iisang customer which is dapat separate order siya. So, nangyari, may pumasok na 2 order sa akin at the same time. Hindi ko na double check kung magkaiba ng may-ari. So, I assume na yung 2 order is nasa iisang customer kasi most of the time pag nakaka-receive ako ng 2 orders, sa iisang customer lang siya. So, anong nangyari, nag-assume ako na yung 2 orders na yon ay sa iisang customer. So, ito na nga ang nangyari. Na-deliver ko yung 2 orders sa iisang customer, sa puti, customer na puti. Pinick up ko yung orders doon sa Japanese restaurant, saka doon sa gumagawa dito ng tawag dito, shawarma. Ngayon, na-deliver ko yung isang order. Yung 2 orders dun sa isang customer. Ayun na nga, naibigay ko, di ba? So ngayon, biglang pag-check ko, na-consider ko na siya as done, yung first customer. Sakit sa ulo Ngayon, may nag-appear uli na address, direction na pinapapunta niya ako dun sa second order. Sabi ko, what the heck is this? Oh, second order. Ngayon, after 2 minutes, bumalik ako dun sa bahay nung pinag-deliveran ko ng accidentally na nabigay ko na 2 orders. Ngayon, si customer na puti, ayaw na niya akong pagbuksan, doorbell ako ng doorbell, kinakatok ko yung pintuan niya, then tinawagan ko rin yung number niya. Siguro tagal, mga 5 minutes ako dun sa tapat ng bahay niya, ayaw niya sumagot. May ganun pala talagang customer na kahit hindi sa kanila yung order, kinukuha nila. So, on my part, ina-admit ko na fault ko rin yon. Sinabi ko dun sa pangalawang customer, which is, tinawagan ko, ma'am, I'm really sorry po, hindi ko po ma-deliver yung orders nyo kasi naibigay ko po dun sa unang customer na pinag-deliveran ko. Pilipino. Ang pangalan niya, Irene. Shoutout sa iyo, ma'am Irene. Thank you so much po sa pag-intindi. Yun nga. So, anong nangyari, kinancel niya yung order niya dun sa pinag-orderan niya, which is Japanese restaurant. Ngayon, si DoorDash nag-send sa akin ng notification na eto. Yan yung sinend niya sa akin. So ngayon, ang nangyari, yung pinag-deliveran ko during this time is mapupunta lang din doon sa DoorDash kasi i-deduct nila doon sa account ko, which is kino-consider ko na lesson kasi hindi ko chine-check, hindi ko dinoble check na 2 pala yung orders ko with different customers. So, gayon pa man, maraming salamat Miss Irene from North Battleford sa pag-intindi kasi mabait si ma'am, no. Kinausap ko siya. In-expect ko nga magagalit siya kasi ang tagal na nung orders niya, hindi ko pa rin na-deliver.
Grabe, may mga tao pa rin talagang mabait kahit papano sa despite na nangyari. Anyways, looking forward. So, mag-deliver na lang uli tayo. Let's go! Let's move on! Woo! Thank you pa rin, Lord! Mga boss, mga madam, kung nanino ka na sa part ng video na ito, baka naman makakalambing ng like at follow or subscribe na rin para mas lalo akong ma-inspired gumawa ng video kagaya nito. Maraming salamat. What do you guys think? Let me know in the comment.